Lahat mga kapatid, isang mapagpalang araw po na tayo po ay nagkasama-sama nagtitipon dito sa Iglesia ng Panginoon upang sama-sama nating sambahin, papurihan ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang ating pong panimula sa gawain ng Diyos sa umagang ito. Mula po sa awit 29, ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh, mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya ay nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang mga kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay nga o Diyos na karapat-dapat kang purihin, Panginoon, sa aming mga buhay sapagkat ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, taos puso po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo bilang paggalang at pasasalamat, Panginoon, sa iyong mga kabutihan at sa pag-ibig mong dakila sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang araw na ito, ang gawain mo dito, Panginoon, sa Bliss, Panginoon. Ikaw lamang po ang mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ikaw yung maidakila, Panginoon. Patuloy din po namin itinataas sa aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lamang po at yung iba po na nasa ibang lugar. Nawa, Panginoon, samahan mo kami sa bawat oras, Panginoon. Gusto namin maranasan yung kalapitan mo at marinig namin ang tinig mo, Panginoon. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang mga lingkod mo na magsasalita dito sa harapan, Panginoon, at ang mga kapatid na mangunguna sa gawain, Panginoon. Nawa, ikaw po yung makita sa buhay nila, ikaw yung marinig nila, Panginoon. Ikaw yung marinig sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lamang ang papurit pa sa salamat sa tayong Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong magpuri Praise. sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Praise, praise. Igayak po natin ang ating mga puso at isip, mga kapatid. At tayo maghandog ng mga papuri, pagsambang awit sa ating Panginoon mula sa ating walang kamatayang mga himno. Unahin po natin yung dakila ang iyong katapatan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, they come
thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and love, peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Thank for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sunod po natin yung Are You Washed in the Blood? Have you been to Jesus for the cleansing water? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His faithful arm? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they pure and clean? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they pure and clean? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes back, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they pure and clean? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean, only washed in the blood
po natin yung Have Thine Own Way, Lord. Ah, isipin po natin ang Lord, siya po yung ating, siya yung magpapalayok, tayo yung clay na hinuhulma niya, mga kapatid. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the Father, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Savior, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power of power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Oh Lord, my being, absolute sway. Moving thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Amen. For our last song, bitin po natin yung Higher Ground. Diba, ito po yung nais ng Lord. Talagang pataas ng pataas yung ating pananampalataya sa Kanya. Meron tayong paglago. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Swaying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lift me up and let me stand
starry bright. But still I pray, till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground, a higher plane, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. O Diyos, kay sarap po na magpuri, umawit ng pagsamba sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na walang katulad sa iyong kabutihan, Panginoon. Hayaan mo po na ang mga puso ng iyong mga anak ay talagang magpakumbaba sa iyo, Lord, sa pakikinig na iyong mensahe at sa pagkilos mo sa aming buhay. Nawa ay madama namin ang yakap mo upang kami ay lalo mapagtibay, mapalakas sa aming buhay Kristiyano. O Diyos, naalay namin ang lahat. Ikaw po ang mangusap, ikaw ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos sa isang panalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ay nakaupo sa iyong trono sa kalangitan, Panginoon. Batid mo ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Wala po kaming maitatago, Panginoon. Salamat dahil, O Diyos, ang iyong anak na si Jesus ay naparito sa lupa hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan, Panginoon. Salamat dahil inaalala namin ngayon, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ikaw ay namatay doon sa krus upang pagbayaran ng aming mga kasalanan. Katulad ng aming inawit, O Panginoon, nawa ang iyong banal na dugo, Panginoon, na tumigis sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, 2,000 years ago, Panginoon, ay may kapangyarihan pa rin hanggang sa ngayon na maglinis sa amin, Panginoon, mula po sa aming mga karumihan, mga kasalanan, upang nang sa gayon, Panginoon, sa aming paglapit sa iyong banal na presensya, sa iyong trono, O Diyos, kami po'y maging karapat-dapat. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya, O Diyos, sa iyong kabanalan. Nawa makita mo kami, Panginoong Diyos, sa kalinisan at sa righteousness ng Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, makakalapit kami sa anumang oras, Panginoon, sa pangalan ng iyong dakilang anak na si Jesus. Ngayon, Panginoon, inilalapit namin, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan, mga kapatid, Panginoon, na dumadaan po sa mga pagsubok, Panginoon. Ikaw po ang siyang nakakakita, Panginoon, at nakakaalam. Batid mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Salamat dahil nangako ka na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. In our weaknesses, Lord God, your power is made perfect in us, Panginoon. Salamat dahil ano man ang kalagayan namin sa buhay, Panginoon, nariyan ka, Panginoon. Maaasahan namin ang iyong tulong, Panginoon. Our help will come from you, Lord God. Salamat dahil wala kaming ibang maasahan kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya naman, Lord, inilalagak namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon, na mga kapatid namin, Panginoon, na nasa pagsubok ng buhay, Panginoon, nawa ikaw po yung mag-comfort sa kanila, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, patuloy na mag-provide ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, financially, emotional support, Lord God, and Panginoon, ang bawat pangangailangan na hindi po namin maunawaan, ikaw lang, Panginoon, ang siyang makakapagbigay nito, Panginoon. Kaya nawa, turuan mo kaming lumapit sa iyo sa bawat oras, Panginoon, at umasa, Panginoon, sa Diyos na buhay, sa Diyos na merong tainga, na makakarinig na aming mga dalangin, sa Diyos na may mata, na nakakakita ng aming mga kalagayan, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. O Diyos, ikaw ang tumawag sa amin, sa aming mga pangalan. Ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, alalahanin mo ang bawat isa. Alalahanin mo na kami po'y mula sa alabok. At tanging
sa iyong lakas lamang kami umaasa, O Diyos. Wala nang iba. Kaya naman, Panginoon, nawa ibuhos mo sa amin ang iyong masaganang pagpapala, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, aming pinagkakatiwalaan. Dahil alam namin, Panginoon, sa aming paghihintay, sa aming pagtiwala sa iyong pangalan, Panginoon, makakaasa kami na ang tulong mo'y darating, Panginoon, sa iyong takdang panahon. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na hindi kami mabibigo sa aming pag-asa. Kaya naman sa bawat araw, Panginoon, meron kaming lakas, may galak kami, Panginoon, sa aming mga puso, naharapin, Panginoon, yung araw na pinagkalob mo sa amin. Itong buhay na pinahiram mo, Panginoon. At nawa turuan mo kaming ipamuhay ito ayon sa iyong kalooban. Inilalapit ko sa iyo, Panginoon, yung mga magulang na nagsisikap, Panginoon, upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Sa panahon na ito, Panginoon, magbabalik muli sa eskwelahan ng mga bata, sa college, sa elementary, sa high school. Lord, I pray na nawa bigyan mo ng lakas sa mga kapatid nating mga magulang, Panginoon, na gustong mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga hangarin at sa kanilang mga responsibilidad na nagiging faithful sila, Lord God, sa iyong pinagkalob sa kanila, Panginoon. Nawa yung mga batang ito, Panginoon, lumaki po sila at lumapit sila sa iyo, Panginoon. Lumaki sila na may takot sa Diyos. At nawa, Panginoon, ilayo mo po sila sa mga kapahamakan at mga masasamang gawain, Panginoon. Tulungan mo kaming makapag-contribute din, Lord God, sa next generation or to invest for their growth, Panginoon, spiritually, and then para sa kanilang ikalalagaw, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Nawa, mag-guide namin ang mga batang ito, Panginoon, upang lumaki silang, Panginoon, na naglilingkod sa iyo sa bawat sandali ng kanilang buhay. Hindi kanila makalimutan sa panahon na sila'y malakas. Gayun din, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang mga leaders ng aming church, Lord God, yung aming board members and board leaders, Lord God, nawa ang bawat isa sa kanila ay patuloy niyo pong gabayan at pagpalain sa kanilang mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil meron kaming mga kapatiran na handang maglingkod, ibigay ang kanilang oras, panahon, kalakasan at kanilang lahat-lahat, Panginoon, sapagkat nagtitiwala sila na ikaw po ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran at ikaw na po ang siyang bahalang magbalik, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, sa kanilang kabutihang ginagawa sa buhay po nila, Lord God. Nawa ingatan mo rin po sila, bawat pamilya, cover them with your mighty hands, Lord God, and may you continue to establish the works of their hands, Lord God. We pray for mercy, grace, and favor, Lord God, upon them. May you continue to bless our pastors, Pastor Kit and Pastor po, Panginoon, and their family, Lord God. Nawa, ikaw po ang patuloy na magkalob ng mga pangangailangan nila, Panginoon. Ikaw po yung magpagalak ng kanilang mga puso, Panginoon, na walang sino man ang kayang gumawa nito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa kanilang mga gawain. And also, Lord God, we pray, Panginoon, patuloy yung gawain mo dito sa Bliss, Panginoon, sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga women, sa mga men's, Lord God. Yung mga fellowship, yung mga Bible study, Lord God, samahan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pag-attend, Panginoon, and ikaw po yung magpakilala sa amin sa bawat saglit, Panginoon. Ikaw po yung makita, Panginoon, at maging palakasin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, yung inner man namin, Lord God, na sa pamamagitan ng mga salita na amin pong maririnig, Panginoon. Nawa, pagtibayin po ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-attend ng mga gawain, Panginoon. Maging yung Sunday service namin, Lord God, for this month, Panginoon, bagong buwan, salamat, Panginoon, sa regalo mo, sa biyayang ito na we are able to move forward for this June, Panginoon. Salamat dahil 6 months na, Panginoon, yung nakalipas. 5 months or 6 months, Lord, na nakalipas. Naranasan namin, Panginoon, sa taong ito yung pagpapala mo, Panginoon. We are looking forward for more, Panginoon, blessing and grace, Lord God, and favor. We know, Lord God, na we do not deserve this, but by your grace, Lord God, by faith, Lord God, we ask for your blessings, Panginoon, sa gawain mo dito po sa Bliss, Panginoon. And nawa, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy na lumaganap, Panginoon, sa mga communities, Panginoon. Salamat po sa mga leaders namin na
na nangunguna, Panginoon, yan sila Kuya Ronald, and even yung mga kabataan, Panginoon, na nagsusumikap, Panginoon, na i-gather yung bawat isa, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. And ikaw po patuloy na mag-encourage sa kanila na alalahanin ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And Lord, we also pray for our country. Um, Lord, nawa ikaw po yung pumili ng mga tamang tao, Panginoon, na may luluklok, Panginoon, sa aming government, na mangunguna sa amin, Panginoon, para po ma-embody namin yung totoong Christian country, Panginoon, yung Philippines, Panginoon, na ikaw lamang po ang Diyos na aming pinaglilingkod at tinatawagan, Panginoon. Nawa bigyan mo kami ng banal na takot, Panginoon, ang bawat isa, upang nang sa gayon, Panginoon, hindi na namin ipagpatuloy yung mga masasamang gawain, Panginoon, pati na rin sa mga leaders ng country namin, Panginoon, mula sa barangay officials hanggang sa Pangulo, Panginoon. Ikaw po yung mangusap, Panginoon. Wala pong imposible, Panginoon. Nawa sa buhay nila, makilala ka nila, Panginoon. We continue to pray for our leaders, Lord God. Nawa gawin nila yung tama, Panginoon, ayon sa kalooban mo, Panginoon. Katulad ng kanilang pinanumpaan. And nawa, Panginoon, matuto kami, mga Pilipino, Panginoon, sa mga nangyayari, kung ano yung dapat namin gawin sa susunod na eleksyon, Panginoon. Nawa, ihanda mo yung puso ng bawat isa sa pagpili ng mga bagong leaders ng aming country, Panginoon. We pray also, nawa makita namin yung justice, Lord God, yung truth, Panginoon, ay mag-prevail, Panginoon, against sa evil doers, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. We pray na yung kapangyarihan mo, yung manaig, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, mga Filipino. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang bawat isa sa amin sa Pilipinas, Panginoon, ay magdusa dahil sa mga kagagawan ng mga masasama, Panginoon. Nawa, kumilos ka, Panginoon. Dinggin mo ang aming mga dalangin, Panginoon, sapagkat sa lamang kami tumatawag, O Diyos. Bawat isa, Panginoon, ay inilalapit ko, inilalaga ko sa iyong mga kamay. Nawa, meron man akong makalimutan, pero alam ko, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, ay yung aming pangalan ay nakasulat sa iyong mga kamay. Hindi mo kami nakakalimutan, Panginoon. Makalimutan man kami ng mga tao sa buhay namin, pero ikaw, O Diyos, katulad nga ng sabi mo, Panginoon, na um, your eyes on the sparrow, Panginoon. Kumbaga, kung paano mo alagaan yung mga nilikha mo, Panginoon, na ibon, puno, Panginoon, higit kaming mahalaga, sabi mo sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil nararanasan namin yung pag-ibig mo, yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Patuloy naming nilalapit sa iyo yung gawain ito. Nawa i-bless niyo po yung amin pong kapatid na mag-share ng iyong salita sa umagang ito. Nawa ikaw po yung mapapurihan, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Ikaw lamang po aming tinataas sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ayan, makakapuna po tayong lahat. Ayan, tinatawagan ko po si Brother Ruben para po tayo po ay pangunahan sa salita ng Diyos sa umagang ito. Good morning po. Magandang maga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, hilingin ko po kayo, samahan niyo ako sa ating maikling panalangin para po kay Pastor Kit at sa kanya pong pamilya, kay Julie at kay Cara. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, tinataas po namin sa iyo si Pastor Kit, si Julie at si Cara, Panginoon, at ang kanilang pamilya, Lord God, sa kanilang panahon ng pagdadalamhati. Iniling po namin, Lord, na puspusin mo sila ng iyong biyaya upang pasiglahin ang kanilang pananampalataya na nakatuon sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. At lahat ng pinayagan mong mangyari ay para sa aming kabubuti, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, upang magluningning sa kanilang buhay ang iyong kapurihan, ang iyong kalawalatian. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kahapon, natutuwa ako dahil yung inalagaan namin ni Kuya Pong, ni Kuya Bok na Bible study sa Caloocan, sa 10th Avenue. Nag-meet kami kahapon. At nakatutuwa kasi napakalaki ng pagbabago sa buhay nila. Ito yung mga empleyado ng Santo Niño Credit Co-op.
Nung nandun kami nila Kuya Pong, yung mga empleyadong to, hikahos din sa buhay. Talagang, kumbaga, isang kahig, isang tuka, practically. Pero nanatili silang tapat kasi yung kanilang kumpanya nagsara. Sila, may kakayahan silang kumuha ng pera dahil kooperatiba yon na hawak nila yung pera ng kooperatiba. Pero hindi sila nagsamantala, nanatili silang tapat. Nanatili silang tapat sa Diyos. Kaya kahapon tuwan-tuwa ako dahil ang laki ng inasenso nila. Yung host namin kahapon, si Peli, doon kami nag-meet sa bahay nila sa condominium. Meron na silang condominium doon sa Mandaluyong. Kai Gardens Residences. Tapos yung isa, si Judy, nagulat ako kasi naka-Fortuner na siya. Yung isa naman, yung sumagot ng pagkain namin kahapon, nung lunch, si Alma, naka-crosswind na Toyota, no? So, ang laki mula doon sa pagiging mga hamak na empleyado. Ang laki ng pinagbago ng buhay nila. Kasi naging tapat sila sa Diyos. Hindi sila naghangad ng hindi kanila. Lalo na nang magsasara na nga yung kumpanya, may pagkakataon silang yung koleksyon, wag na nilang isurrender, pero hindi nila ginawa. Kaya tuwan-tuwa ako kahapon. Nabanggit ko yun kasi bahagi din yun ng ating pag-uusapan ngayong umaga. At hihingi po ako ng pumanhin na wala po tayong handouts ngayon dahil yung pong ginawa kong lesson, hindi na i-print ni BJ, naubusan ng tinta yung kanyang printer, hindi na i-print. So nagulat ka ako ngayong umaga, inabot sa akin ni Potito, ang ginawa pala na din, pinrint na lang niya sa computer niya. Kaya ang mangyayari po nito, pag uwi ko ng Tarlac, saka pala ako pwede magpa-photocopy nito. So mapapamigay ko yung copy nyo sa third Sunday, June 21. Doon ko po lang po mabibigay ang copy nito. At talaga pong pagsisikapan ko may kopya kasi yung pong pag-uusapan natin, lesson po siya eh. Siguro naman napansin ninyo sa mga nagdaang araw, hindi po ako nagsesermon. Lesson po yung binibigay ko na dapat pinag-aaralan po nating mabuti. Okay? Natutuwa po ako doon sa inawit natin kanina, yung higher ground, kasi yun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Itaas ang level ng ating pananampalataya. Dalhin tayo sa higher ground. Ang ating pong main topic ngayon ay galing po sa John chapter 3, verse 5 to 8. At basahin ko po. By the way, hinalaw ko po ito sa libro ni Tony Evans na ang pamagat ay Kingdom Values. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, so it is with everyone born of the Spirit. You must be born again, says the Lord Jesus. It is a strongly worded statement, an imperative at that. It is not a request or a plea, but a command. It is the precondition to entering the kingdom of God. And once born again means the old one has died and a rebirth occurs. Once born again, the old self dies and a rebirth occurs. We become a new being, now acquiring new values, kingdom values. And this is what we'd like to consider today as we continue our theme for the month of June, cultivating Christian values in the community as we journey with God. Be heated up, not just with the hot weather, but an equally hot values for our consideration. Hot, H-O-T.
50. Let's pray. Panginoon, subaybayin mo po kami ngayon sa aming pagtalakay ng mensahe sa araw sa umagang ito. Paintulot mo po sa pamamagitan ng aming Espiritu na sumasa amin, ay maunawaan po namin ito at may sa puso upang may pamuhay namin. Nang sa ganon, may taas mo po kami sa antas ng pananampalataya na bagay po sa mga anak ng Diyos. Kaya po, Lord, lead us in this study as we offer to you this morning service today. Thank you, Lord God. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. What does cultivating Christian values have to do with us today? When Jesus spoke to his disciples in what is popularly known as Sermon on the Mount, he wanted to elevate them to a higher level of belief, thinking, and living. He wants his followers to be at the level of kingdom discipleship. What was relevant to the disciples then was also relevant to the people living nearby and remains relevant to us today and even beyond. We now understand that the Lord Jesus wants a higher level of kingdom discipleship for his followers as a testimony to people other than his immediate disciples. As he said in John chapter 13, verse 35, "By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another." Our new values thus distinguish us from the rest of the crowd. Love being one of the kingdom values we acquire when we become born again and followers of Jesus. And we know it is not the ordinary kind of love we experience in our world today. It's more than the love of a husband to his wife or his family, or the parents to their children, or siblings to one another in the family. Jesus' expectation is this: "A new command I give you, love one another, as I have loved you." So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. Sabi niya, as I have loved you. How did Jesus love his disciples? How did Jesus love us? If we call ourselves followers of the Lord Jesus, we should be on the same page as the Lord. Can we honestly obey his command to love one another? Just to give you something to think about, since that's not what we're discussing today. Just to make us think, paano ba tayo inibig ng Diyos? Kasi yun ang gusto ng Panginoong Hesus sa atin. Mag-ibigan tayo tulad ng pag-ibig niya sa atin. The values he spoke of in the Sermon on the Mount are bracketed by the phrase, "For theirs is the kingdom of heaven." Noticeably, he started this discourse in Matthew chapter 5, verse 3, with a praise, and closed the discourse with the same praise, "For theirs is the kingdom of heaven," in Matthew chapter 5, verse 10. Jesus was instructing his disciples to live out the kingdom values and was showing the cause and effect, the nature of kingdom living, resulting in a blessed status. Yun po ang gusto nating ng Panginoon sa atin. Itaas yung uri ng ating pananampalataya sa kingdom values, resulting in the blessed status. Today, we will touch on 3 more Christian values that we need to cultivate as we continue to meditate on Scriptures. The Scriptures remind us that what we extract from the Word of God are there not merely as a subject matter for study, but as something that must become part of our being. Hindi lamang po ito para pag-aralan, kundi it should become part of our being. Bahagi po ng ating pagiging mananampalataya. Psalms 119 verse 11 says, "I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you." I have hidden your word in my heart. Tinago ko sa puso ko ang mga salita mo upang hindi ako magkasala sa iyo.
The Apostle James also instructs us, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ulitin ko po. Sabi po ni James, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. That's how we cultivate the values Jesus wants us to have. We read from the scriptures, diligently study them, and with the help of the Holy Spirit, live them. Going now to our hot values. H, holiness. Holiness is not produced by admiration of truth, but by submission to it. The blessed man is not merely the hearer of the word, but the doer as well. As the scripture is read, believed, and practiced, God shapes the believer more and more into the likeness of Christ. As previously mentioned, it's not an instant acquisition, as if we're only changing clothes, but a totally yielding and a daily dying to self. As Paul said so in 1 Corinthians 15, verse 31, I die every day. So yung luma po nating pagkatao, yung lumang nene, yung lumang Ryan, yung lumang Pong, namamatay araw-araw hanggang sa totally mawala na yung luma at lumitaw na yung bago. Holiness is God's absolute moral perfection, and our calling is to be set apart from the world to reflect His character. Being set apart, in Hebrew it is kodash, and in Greek it is hagios, means to be separated from the common use and dedicated to God. Separated from the common and dedicated to God. God's holiness. God is entirely separate from sin and exalted in majesty. Holiness is the only attribute of God repeated 3 times in a single expression in scriptures. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Revelation chapter 4, verse 8. The biblical mandate, our calling. Because God is holy, He commands His people to also be holy. 1 Peter 1, verse 15 and 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Again, taliwas po sa kaukulang pangunawa natin sa holiness, ang ibig sabihin lang po nito ay to be separate, maihiwalay sa karaniwan upang ialay sa Diyos. Nabanggit ko na po ito noon, pero siguro malapat lamang banggitin ko uli kung paano tayo mahiwalay. Nasa Bicol po kami noon, sa Legazpi, kasama ko si Kuya Pong. Imbita kami. Nag-check-in kami doon sa hotel ng kaibigan nung nag-imbita sa amin. So, doon sa hotel na yon, yung ground floor, yung lobby, restaurant sa umaga. Hindi namin alam na paggabi pila, nag-iiba na. So, nung nasa taas kami, baba kami dahil sabi namin magkakape, dahil restaurant eh. Pagbaba namin, wala na yung kapihan. Disco house na. Mga nakabikini, yung nagsisilbi. Atras bigla si Kuya Pong. Sabi niya, kayo na lang. Hindi na ako sasama, babalik lang ako sa kwarto, sabi niya. Tapos sabi niya, Kuya Pong sa akin, pwede tayong makisama, wag na lang tayong makisama. Pwede tayong makisama, wag na lang tayong makisama. So, balik kami sa kwarto. That's how being set apart is. Hiwalay sa karabihan para ialay sa Diyos. Pursuing holiness. Renew your mind. Holiness begins with an inward transformation.
rather than simply following outward rules. Romans 12, chapter 12, verse 1 and 2 says, Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ihiwalay sa karamihan. Huwag umayon sa karamihan. Ihiwalay. God wants us to offer ourselves as living sacrifices. Buhay, hindi patay. Unlike the animals being sacrificed in Old Testament times, which are being slaughtered and placed in the altar. We daily die to self by laying aside our own desires in order to follow Him. Laying aside daily our own desires in order to follow Him. Putting all our energy and resources at His disposal and trusting Him to guide us. We do this out of gratitude for forgiving our sins. Hebrews chapter 8 verse 12 says, For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Kinakalimutan ng Diyos ang kasalanan natin once nagpasakop tayo sa Kanya. Limot na. Hindi niya inaalala at hindi niya pinapaalala. God wants us to be transformed people with renewed minds, living to honor and obey Him. Let us keep in mind the admonition in 1 Samuel chapter 15, verse 22. But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. God gave us His Son because He wants only what is best for us and make our new lives possible. We should therefore joyfully give ourselves as living sacrifices for His service. Christians are called not to conform any longer to the pattern of this world with behavior and customs that are usually selfish and corrupting. Followers of Christ wisely decide that much worldly behavior is off limits to them. Christians wisely decide that much worldly behavior is off limits for them. Our refusal to conform to this world's values must go even deeper than the level of customs and behavior. It must be firmly planted in our minds. How are our minds renewed? By steering away from the normal to the abnormal. Like, for example, cheating. So, it applies to everybody. Sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa lahat pa. Karaniwan kasi, sinasabi nila, pangatwiran nila, anyway, it is being done by everybody today. So, gawin ko na din. Total naman, ginagawa na rin ng iba eh. Araw-araw. Gawin ko na rin. You refuse to be like that. To be like everyone. Tatanggihan mong maging katulad ng pagkaraniwan. That's how we renew our mind. May we be reminded though that it is possible to avoid most worldly customs and yet still be proud, covetous, selfish, stubborn, and arrogant when avoiding worldly customs arise out of outward efforts rather than by the Holy Spirit renewing, redirecting
our minds to be truly transformed. Hindi tayo nababago sa pamamagitan ng sariling sikap, sa sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin, renewing, redirecting our minds to be truly transformed. Put off the old, put on the new. Holiness requires intentionally turning away from the destructive habits, katulad ng being angry without valid cause, jealousy, impurity, and replacing them with God's virtues, love, kindness, patience, etc. Walk the light. Separate yourself from the works of darkness. Separate yourself from the work of darkness, such as gossip, malice, and selfishness. Instead, imitate Christ, heeding the admonition of Paul in 1 Corinthians 11, verse 1, New King James Version. Imitate me as I imitate Christ. Imitate Christ. Cultivating the values of holiness is by the grace of God, through the Holy Spirit working in us, and not through our own sheer willpower. Of course, we will have to will to be transformed. We have to cooperate with the Holy Spirit working within us. We should not resist the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. We cannot achieve perfect holiness through human strength alone. The moment we follow Christ, the Holy Spirit lives inside us to inspire, to guide, correct, and empower us to live a holy life. It is the Spirit working in us to do this. We are already clean. We are declared holy and clean by the blood of Jesus, and we live out that kind of thinking. We live out that kind of thinking. Ipamuhay natin yung ganong uri ng kaisipan. Malinis na ako, nilinis ng dugo ni Jesus. For our action, what is one habit, what thought pattern, or worldly influence you can put off? Ano yung habit natin ngayon na pwede nating tanggalin? Acknowledge it, kilalanin natin, meron tayong ganon, lift it up in prayer, asking the Holy Spirit to put it to death and to think on the replacement values. Also, for the replacement to be inculcated in us. Cultivate the new values through prayer and feasting on the Word until it becomes natural. O, obedience. Obedience is to do as asked, to yield to someone's commands. In our case, the Lord Jesus. It is a joyful response of love and trust rather than a forced obligation. Masaya sa kalooban natin ang sumunod. True obedience flows from the heart full of gratitude and love for God, not due to fear of punishment or fear of being deprived of what we want. So yung tunay na pagsunod ay galing sa pusong nagpapasalamat, no? Kumikilala sa kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. And not because natatakot tayo na maparusahan o hindi maibigay yung ating kahilingan. True obedience flows from a heart full of gratitude and love for God, not due to fear or punishment or fear of being deprived of what we want. True obedience demonstrates trust, doing what God asks us, even if it doesn't make sense or require sacrifice as proof. True obedience comes from faith in the Lord Jesus. Ulitin ko po. True obedience comes from faith in the Lord Jesus. Romans chapter 1, verse 5. Obedience is totally submitting ourselves to the sovereignty of an all-knowing God, believing that we're always at the top of His mind
and has our heart and has our interest in His heart. Obedience is totally submitting ourselves to the sovereignty of an all-knowing God, believing that we are always at the top of His mind and has our best interest at heart. In response to His love demonstrated on the cross, we obey Him wholeheartedly. Doing so, we reap His promise of blessedness. John 14, verse 23 to 24 says, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him or make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." God prepares our obedience than our sacrifices. As we said in 1 Samuel 15:22, we learn the value of obedience. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. How is obedience manifested? John 14:15 says, "If you love me, you will obey my command." Sabi ng Panginoon, kung iniibig mo ako, susundin mo ang iniuutos ko. And Jesus followed it up with a promise. "And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you." Ito yung pangako ng Panginoon. You know Him, for He lives with you and will be in you. Jesus was going to leave His disciples soon, but He would remain in them. How? The Counselor, the Holy Spirit, will care and guide the disciples. This is also true for us today, if we are disciples of Jesus Christ. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoon Hesus, totoo din sa atin ito. The Holy Spirit will be in us. The Holy Spirit is the very presence of God within us and all believers, helping us live as God wants us to live, and in the process, building God's church on earth. By faith, we can appropriate the Spirit's power every day. By faith, we can appropriate the power of the Holy Spirit every day. Remember as well the promises of blessedness in Luke chapter 11, verse 28. Jesus replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Blessed are those who hear the word of God and obey it. Yung T sa hat, trust. Trust is relying entirely on God's character and promises, rather than human understanding or control. Being grounded in scriptures and practical applications provide a timeless blueprint for leaning on God through life's troubled uncertainties. God doesn't want just a fraction of our trust. He wants all of it with all our heart. This means trusting Him even when life doesn't make sense and when plans suddenly change. This is aptly expressed in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. "Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." Ask yourself, is God trustworthy? Mapagkakatiwalaan ba natin ang Diyos?
Do we believe in His omnipotence? His being all-powerful. Pinaniniwalaan ba natin yon? Do we believe in God's creation? Are we amazed with the precise movements of the heavenly beings like the sun, the moon, and the stars? Are we amazed kung paano kumikilos ito? Have you ever asked yourself, how come the rain droplets do not grow to the size of a basketball? Or even just a tennis ball? Hindi ba tayo nagtataka? Bakit ang patak ng ulan, kapraso lang? Hindi siya kasing laki ng bola. Na-imagine ba natin kung anong kapahamakan ang aabuti natin? Kung hindi niloob ng Diyos na ganun lang ang patak ng ulan? Diba? Can we imagine the havoc and catastrophe that will result? Lumaki lang yung patak ng ulan kasi laki lang ng tela ng tennis. Bola ng tennis. Ganun lang kaliit. Napakaliit nun. Pero kung galing sa itaas, bababa, nag-i-increase ang power. Kamukha po ng hypothesis ni Einstein. Energy is equal to mass times the force of gravity. E equals to mc square. As the reference verse says, to trust in the Lord and to lean not on your own understanding. Let us not rely on human logic, no matter how profound they seem. You cannot even explain where the wind comes from or where it goes at the end of its travel. We can only feel when it blows. Hindi natin alam saan galing yung hangin, saan papunta. Nararamdaman lang natin kasi nadadama natin. But where it comes from, where it ends, wala nakakaalam. Hindi ba tayo nagtataka? Nandiyan yung hangin araw-araw. Ito yung likha ng Diyos na kung pag-iisipan lang natin, katakataka. Walang tigil ang kababalagan sa buhay natin. Nandiyan yan araw-araw. Pero hindi natin pinapansin kasi nasanay na tayo. Nahirati na tayo. Kaya kung minsan, hindi na natin napapasalamatan ng Diyos. Ang pinagkakabalahan na lang natin, yung problema. Di ba? Trusting God means letting go of the need to control every outcome and surrendering to His perfect wisdom. Doon po sa Mid Johnson, kung saan kami nagtrabaho ni Kuya Bok, we were trained to plan our work and work our plan. We were also taught to consider alternatives. So we needed to anticipate what could go wrong. If plan A fails, then we resort to plan B. And that's how the ordinary world operates. But we are no longer in this world, although we are still in the world. We still plan, of course. But this time, entreating the Lord to guide us in planning. Surrender our plans to God and be thankful whatever the outcome. Trusting God that He has our best interest at heart. Kaya po pumapasok yung Romans. Diba? In all things, God works together for good. To them who loves God, to them who are called according to His purpose. So whatever the outcome, let's thank God. The verse as well gives us direction. God will make our paths straight. God will not always be perfect. Life will not always be perfectly easy. But God will guide us in the right direction. In Hebrews chapter 3, verse 15 to 19, we read what happened to the Israelites whom Jesus led out of Egypt. It's a stark reminder for us that lack of trust in God will keep us from receiving God's best for us. Ano ba nangyari sa mga Israelita? Pagkatapos nilang ilabas mula sa Egypto, ano nangyari? Nandun na sa ilang, eto na yung reklamo. Oh, Moses, ba't dinala mo kami dito? Mabuti pa sa Egypto, may pagkain kami, may inumin kami. Dito, dinala mo kami sa ilang. Papatayin mo ba kami sa gutom? Papatayin mo kami sa uhaw?
Nakalimutan nila. Nabiyak yung dagat, nakatawid sila. Nakalimutan nila yon. Ang naisip lang nila, gutom ako, uhaw ako. God forgive us, for many of us are still like that. Yung mga milagrong nagawa sa buhay natin, nakalimutan na natin. At ang nananatili nilang, Lord, wala akong mambayad ng kuryente. Lord, Lord, Lord. Nawala yung gratitude. Romans chapter 3, 21 to 29 tells us of the righteousness of God being imputed in us when we trust the Lord Jesus Christ. Trusting means putting our full confidence in Jesus, forgiving our sins, and making us right with God, and empowering us to live the way He taught us. God's solution is available to all of us, regardless of our background or past behavior. Psalms 125, verse 1 and 2 says, it's a good reminder for us to think about in why real trust brings consistency in character. Psalms 125, verse 1 and 2. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people, both now and forevermore. The secret to consistency is to trust in God, because He never changes. He cannot be shaken by the changes in our fallen world. He endures forever, as His love endures forever. Psalms 136. The Word of God is believable because its warnings have been proven true, its promises certain, and its testimony concerning Christ as the only hope of our salvation. The man who trusts God's Word finds refuge for his soul, peace with God, and assurance in Christ's finished work. As author Arthur Pink points out, read the Bible to be wise, believe it to be safe, practice it to be holy. Scripture was given not merely to inform the mind, but to transform the life. Scripture imparts heavenly wisdom to those who humbly receives. Scripture reveals God's mind. It also exposes man's innate condition, and it directs believers to path of righteousness. As we trust God and His words, we should always turn to God in prayer, than worry. Sabi nga, why worry when you can pray? Let's remember that genuine trust is proven by obedience. We cannot claim trust if we repeatedly ignore His commands. We know that God can be trusted, mapagkakatiwalaan ng Diyos. As children of the kingdom, we should also be trustworthy. Kamukha po na nabanggit ko kanina, yung mga Bible study namin ni Kuya Pong, doon sa Caloocan. Maliliit na empleyado, hirap din sa buhay, pero mapagkakatiwalaan. Hindi gumalaw kahit 5 sa koleksyon nila. And where are they now? Mas maganda ang buhay pa kaysa sa akin. Luke chapter 16, verse 10 to 12 says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Lastly, we find in Jeremiah chapter 17, 7 to 8, the result of trusting in God.
But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. May we, like the weather today, be hot for the Lord also. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na binahagi po ni Kuya Ben. Tunay nga na ang lahat ng mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay blessed or pinagpala o mapalad. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo patuloy sa um, pagkilala ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng pagbibigay natin mga ikapu at handog. Ngunit bago po iyon, babasa po ako ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 8, communion po. Sige po, bago po tayo tumuloy sa pagkakalob ng mga ikapu at handog, aalalahanin po natin yung dakilang pag-ibig po nating Diyos sa ating mga buhay. Tinatawagan ko po si Pastor Pong para tayo po ay pangunahan. Salamat, Kuya Ben, sa lesson at sermon. Medyo nahirapan lang ako kasi English eh. Itutuloy po natin itong banal na hapunan o hapag ng Panginoon on behalf of our Pastor Kit na itutuloy po natin ito, pangunahan po ng inyong lingkod bilang pagsunod po sa ating Panginoon na nag-utos na gawin ito as often as we can. No? As often as we can. Dito nga ay ating inaalala po, pinapahalagahan yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po nito na ito ay talagang sa pag-alala natin, talagang tumitimo dapat sa puso natin ito at nakakaroon ng pagbabago, paglalim ng ating debosyon sa ating Panginoon. Dahil nandun yung pagpapasalamat sa Kanya, sa biyaya na hindi natin dinideserve, na pag-alayan niya tayo ng Kanyang buhay upang mamatay, na sa halip na tayo yung magbayad sa ating mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. No? Siya po ang nabayubay sa krus dahil sa Kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya napakaganda po, every first Sunday, ang buong evangelical churches po ay talagang ginugunita ito. No, itong napakahalagang pananampalataya natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At ito rin ay isang pagpapakita, mga kapatid, na tayo ay miyembro ng isang katawan na sinisimbolo ng katawan ng tinapay na pinagpira-piraso. Tayo po ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. So that as we celebrate the Lord's Supper, dapat po nare-remind tayo na tayo ay magkakapatid. Pinili ng Diyos na maging magkakapatid tayo. At ang relasyon natin is forever, eternal po. Walang makakapaghiwalay sa atin dahil pagtapos dito, magkikita pa rin tayo ron. So eternal po yung ating relationship. So that dapat po sa paggunita natin ito ay napapayaman lalo yung ating ugnayan sa bawat isa dahil tayo ay miyembro ng katawan ni Kristo at siya yung pinakapangulo. Siya po yung naggagabay, siya po yung nagpapala sa atin, siya yung nagdadirect sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po ay alalahanin natin ito at hilingin natin na mapagpala yung mga elemento, yung tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Kristo at yung grape juice naman na nagsisimbolo naman ng kanyang dugo na tumaga sa krus ng Kalbaryo. Mari po bang mahilingan si Ate Linda para ipanalangin yung simbolo ng tinapay na ipanalangin sa Panginoon.
Si Ate Leonie, nawala po kasi yung mga ano natin, ano. Si Kuya Bok, wala rin. Si Ate Leonie po ay yung ating grape juice para mapanalangin po nila. Okay, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo. Maraming salamat po, Lord, sa buhay mo na nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo at kayo po ay namatay para sa amin.